Kasabay ng nalalapit na pagbabalik sesyon ng Kamara, isa sa inaantabayanan ang pag-aarangkada ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ano kaya ang masasabi ng ilang mambabatas hinggil dito? Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Angelique, isang linggo na lang ay magbabalik sesyon na nga ang Kamara at sa ngayon ay inaabangan na rin ang pagbabalik ng mga malalaking pagdinig dito. At bukod dyan, inaabangan na nga rin ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa media ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong kanina lamang iginiit niyang kumpiyansa siyang makukuha ng House Prosecution Team ang suporta ng publiko kapag umarangkada na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang survey ng Pulse Asia Research nitong May 6 hanggang May 9, lumabas kasi na 50% ng mga respondent ay tutol umano sa impeachment habang 28% lang ang sang-ayon dito. Sabi ni Adjong, duda siya sa resultang ito lalo pat iba rin ang naging resulta ng 2025 midterm elections kaysa sa pre-election surveys. Pero kapag umarangkada na ang paglilitis, tiwala naman ang kongresista na marami pa ring magbabago lalo pat malakas ang ebidensyang hawak ng prosekusyon. Sa mga puntong ito, balikan natin ang bahagi ng pahayag ni Congressman Adjong. The question really is, ito bang mga survey results na to really do mirror the perception, public perception, public support, no, or public clamor, or would it actually a tool to condition the minds of the public? Kasi based on the recent result of the election, nakita natin mukhang hindi yon ang lumabas. And political analysts and pundits were really surprised. No? Ordinary people were surprised na hindi din pala ganun yung reflection na lumabas doon sa nakikita natin ng mga results ng survey pagdating doon sa possible na makakapasok na mga pagiging panalo or makakapasok sa Magic 12. So I personally do have some questions and doubts whether these survey firms and these survey results do actually reflect and mirror public sentiments judging from the previous result of the elections. Angelique, patungkol naman sa sinasabi nating malalaking pagdinig na ipagpapatuloy dito sa Kamara. Ilan sa mga inaasahan nating ipagpapatuloy ay ang House Quad Committee hearing at House Tri-Committee hearing. Ito kasi sabi ni Adjong ay may mga loose ends pa. So yan ay paplansyahin at aalamin yung mga detalye. Gusto pa nilang malaman bago sila bumuo ng final committee report sa ilalim ng 19th Congress. At Angelique, mabanggit ko na lamang din, sa ngayon ay kalmado na ulit at naayos na ulit yung sitwasyon dito sa Kamara. Kanina kasi pinalabas yung mga empleyado, mga kawani at kasama na rin dito yung mga miyembro ng media nang tumunog yung alarm dito dahil nga sa nangyaring lindol. Pero after naman ng pag-iinspeksyon ng Engineering Office sa mga gusali at dito nga sa iba't ibang panig ng batasang pambansa ay ipinabalik na yung mga tao sa loob ng mga gusali at ngayon ay business as usual yung sitwasyon dito, Angelique. Yes, Mela, sa usapin ng House Speakership, meron bang update dyan si Congressman Adjong? Angelique, sabi nga kanina ni Congressman Adjong, patuloy yung pagdami ng bilang ng mga kongresista na pumipirma dito nga sa Manifesto of Support para kay House Speaker Martin Romualdez. Sinyalis umano ito na talagang magpapatuloy yung pamumuno ni Speaker Romualdez hanggang 20th Congress. Binigyang diin ni Adjong na mahalaga ito para maipagpatuloy din yung mga nasimulan ng legislative actions ng Kamara at para rin sa iba yung paglago pa ng bansa. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.